EC Media Group. Pilipinas, ang oras po natin, alas 6:37 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Unang araw sa buwan ng Mayo. Kami po makakasama ninyo sa programang Dos Kumpanieras. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. At syempre, batiin tuloy-tuloy natin. sa pagbabalita. Oo, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nakalimutan na ni Attorney Cam. Excited akong batiin yung mga manggagawa natin ngayon dahil today is Labor Day. At ang pangako ng Pangulo ay sinabi po niya na i-review ang ang minimum wage sa kada rehiyon sa bansa. Yes. Review lang. Sana man lang may pagtaas. At titingnan natin kasi nag-uumpisa naman yan sa pagre-review lalo na sa taas ng mga bilihin sa ngayon. Yes. Para po sa mga katulad namin na pumasok, although hindi naman kami entitled sa holiday pay and overtime pay, pero kung kayo po ay pumasok, kayo po ay entitled sa 200% of your salary plus of course additional 30% ng per hour rate ninyo kung kayo po ay nag-render ng overtime na in excess of the regular 8 hours. Kung halimbawa naman po na kayo ay dapat sana'y rest day today pero pumasok kayo on a holiday, 30% of the 200%. At kung hindi naman po kayo pumasok, rest assured, bayad pa rin po kayo. 100% kayo. Maliban na lamang kung absent without leave kayo kahapon. In which case, hindi pinapalagay po sa batas na kayo ay absent din ngayon and therefore, wala kayong sweldo ngayon. Ayan, klarong-klaro yan, ha? Kaya naman yung mga gusto laging holiday, double pay, ayan. Pwede namang pwedeng mag-self-declare ng holiday, nga lang wala kang sweldo. Or you can avail of your leave credits, diba? Yes, wala namang problema yon. At syempre, yung ating topic for today, ipagpapatuloy lang po natin yung pinag-usapan natin kahapon. Pero kung meron po kayong mga questions about dun sa ating mga manggagawa, ayan, masasagot din po namin. Try po namin sagutin yan. Yes. Paalala lang po sa ating mga kababayan, hydrate. Bukas po yung mga in-person classes ay suspended sa public and private schools dahil sa napakainit dito po sa Navotas ito. Yan, merong mga ganong announcement, Attorney Cam. Sa inyo po bang lugar, kumusta po ang pagiging alerto ng inyong mga local government officials? Ang Imus tsaka Bacoor, very alert sila, last week kasi nag-declare sila ng walang pasok from Wednesday to Friday hanggang ngayon. Tapos sabi nila may resumption ng class ng ADOS. Pero ito na naman, meron na naman silang announcement na suspended ulit. May mga courts din na nagsususpend ng hearings kapag nagkakaroon ng power interruption, especially sa north. Napansin niyo po ba yun? Kapag nagbukas ka ng electric pan, yung buga, ang init talaga. Importante kasi, Attorney Cam, alam mo kung anong binili ko, maibida ko lang. hindi siya budol, pero maganda siya kasi pagka sobrang init, dumudugo yung ilong ko. Mula pagkabata ko pa yun. Pero ang napansin ko ngayon, bumili ako ng humidifier. Just make sure na malinis. Ilulubog mo lang siya, sisingaw siya ng kahit papano. So kahit pa mainit yung panahon, medyo may moist. So hindi ganun katindi ang impact ng init sa iyo. Yes, oo. Tsaka nahahydrate yung skin mo. Uy, salamat sa good tips. Yan, sa mga medyo katulad ng aking panyera na meron tong asthma. Kaya laging naka-face mask itong aking panyera. Sa mga nagtatanong po, talagang ubuhin ito. Yes. At saka talagang simula nung nagka-COVID ako mayat-maya. na na trauma talaga ako, Attorney
attorney ka. Kasi mag-isa lang ako sa bahay Di ba? Tapos wala nang mag-aalaga sa akin. Kung hindi ako magluluto, hindi ako kakain or magpapadeliver na lang. At saka napakahirap nung nawalan ako ng panlasa, tsaka pang-amoy. Pagkatapos hindi ako makatayo sa hirap. So, it's but proper na i-protektahan natin ang sarili. By the way, Attorney Cam, paalala sa ating mga kababayan, always hydrate. Merong isang Attorney Cam, kung iiwasan yung paglabas sa mainit. Kasi merong isang teacher, unfortunately, dumugo ang ilong, nahilo siya sa kalsada at hindi na po siya na-revive. Kaya always hydrate at iwasan po kung maaari. Marami sa atin hindi talaga maiwasan. Pero kung maaari po, wag yung sa kainitan ng panahon kayo lalabas. At kung lalabas man kayo, magdala po kayo ng proteksyon. Yes, and tubig. Yan, payong. Yan, lagi po namin paalala yan dahil sobrang init po talaga ngayong wala naman kasi tayo magagawa, Attorney Cam. Abril at Mayo, sa init. Yan. So, yan. Ang topic natin ngayon, very chillax lang tayo ngayon, Kung sa mga nagtatanong po, kung hindi po nabigyan ng barangay clearance kasi hindi binoto si Kap, ang tanong, pwede po ba yun? Pwede mo bang ireklamo ito? Yan. At para sa malakas naman natin, napakasimple lang talagang maraming mananalo. Pag si Attorney Cam, pag si Attorney Cam gumagawa, nagpo-formulate ng question, super easy. Giveaway lang. Giveaway lang. Anong clearance ang kailangan bago makapagtayo ng negosyo sa barangay? Napakadali lang neto, di ba? Dahil alam mo naman, Panyera, pagdating sa clearance, ikaw ba nung ikaw ay nasa eskwelahan, di ba? Tayo may clearance din tayo. Kapag, diba? yes. Kapag ikaw ay aalis sa kumpanya. Yes, kapag aalis ng kumpanya, mayroon ding NBI clearance kung mag-abroad ka o kaya mag-apply ka NBI clearance or police clearance. Yes, ang daming clearance na kailangan. Pero etong topic natin, may kinalaman sa clearance, barangay clearance. Pero kung may mga questions kayo about sa mga iba pang clearance, baka masagot namin yan. Dahil pinag-uusapan na rin natin po yung mga clearance na yan. So, ang question, may nagtanong agad hanggang kailan po ba dapat i-release ang barangay clearance? Di ba? Kasi may mga nangiipit. Oo, iniipit. Yung iba gusto ng padulas, Attorney Cam. Ay, may padulas. Merong pag yung mantika, ewan ko lang kung hindi yan dumulas. May pamerienda ba? Pamerienda ba ang kailangan o mantika? Ayan, para dumulas. Meron nga, di ba yung text, yung message kagabi dun sa ating page. 20-20 lang daw. Pinapatos daw ng secretary yung 20-20. Ay nga naman, maka 20-20 ka kada isang hingi. Di, makakaipon ka na din ng pang diba? Pang diskarte, kung ano man ang diskarte mo. Oo. In fact, pero mali yun. Yes, mali po yun. Dahil ang clearance, although meron po siyang bayad. It's for a fee. Oo, depende sa LGU. Pero yung above dun sa hinihingi po na pambayad, ayan, padulas na yun. Kapag ka po walang resibo, ibig pong sabihin, yan po ay padulas or nangungurakot. At saka po, pagdating naman po sa kung hanggang kailangan dapat i-release, alam mo, mabilis lang ito, Panyera, isang print lang ito Kasi makikita naman agad kung good standing itong citizen ng isang barangay. Dahil magkakilala itong mga ito, magkakapit bahay itong mga to. Hindi katulad ng COE, yung Certificate of Employment. Kasi yung iba, dinalagay pa yung mga ibang detalye. Yes, pero kailangan po na i-release ito within 3 days, Panyera. Diba? Pag gine-request po ng empleyado. At kahit regardless kung ano ang rason ng pag-alis ng isang empleyado sa kumpanya, pero ibang usapin syempre ang sa barangay. Yes. Isa pa, Attorney Cam, na hinihingi sa barangay, yung residence certificate. Ayan. Which is very common. Residence certificate, pag magsasampa ka, for example, ng legal separation, magsasampa ka ng annulment or declaration of nullity of marriage, sometimes even in collection ng sum of money, kailangan mo ito. Kasi kapag ka ikaw po, halimbawa ikaw ay magsasampa ng annulment case sa korte, petition for annulment of marriage, kailangan mo pa kasing patunayan na ikaw ay taga doon talaga sa barangay and you have been residing in that place for at least 6 months prior to the filing of the case. In fact, kailangan mo pa yung certification from CAP na ikaw talaga itaga doon. Pangalawa, kailangan pa ng sketch
na sketch plan. Yung parang vicinity sketch. Yes, oo. So, pati yung mga landmark doon, no? So, napakahalaga nito, Attorney Cam. Kaya lang ang problema, minsan iniipit or minsan nagrereklamo, ayaw po kaming isyuhan ng residency certificate. So, ano ngayon ang recourse mo? At gaano ba katagal, no? Gaano ka ba katagal na dapat doon sa area na yon para ma-issuehan ka ng residence certificate. Kasi baka naman nagre-request ka, kalilipat mo lang kahapon. Yan. Kasi po, ang Certificate of Residency, again, ito po ay isang dokumento na nagpapatunay ng iyong pamamalagi. Sabi nga ni Panyera sa isang barangay, ikaw ay pwedeng mag-apply at makakuha ng barangay certificate mula sa barangay kung saan po ikaw po ay nakapanirahan ng 6 na buwan o higit pa. So, ibig sabihin, maaring i-withhold ang iyong or maaring hindi ka ma-issuehan ng residence certificate kung ikaw ay hindi pa umaabot ng 6 na buwan. By the way, kapag ka nagsasampa ka din ng petition sa korte, yung even your billing statement na doon ang address, no? At least 6 months old, no? At the time of the filing of your case, kailangan mag-present noon. Otherwise, madidismiss ang kaso mo. That is part of the jurisdictional requirement. Ganun kahalaga yung proof of residency. Ayan, kung saan ka nakatira. Yes. Ayan, kung saan ka nakikimarites. Ayan. At syempre, yung barangay clearance naman na pinag-uusapan po natin, ito po yung isa sa mga requirements bago po, of course, mag-issue rin po ng permits o kaya license, no? Para makapagtayo po ng negosyo sa isang barangay. Even mga certifications, Attorney Cam, if you are to apply for example, patent, o mag-a-apply ka ng title, makikipag-deal ka pa din sa barangay. In fact, parang sa pag kinasal ka, parang kailangan mo rin ng clearance sa barangay. Ay, sagutin mo yan. Oo, kasi parang ang hiningi naman sa akin noon, parang yung halaman na parang itatanim sa barangay. Yan. So may requirement na gano'n. Kasi ang barangay po kasi ay may mga kapangyarihan din na mag-impose ng mga requirements kung ano man. No, kasama po yun sa mga functions and privileges or powers of the barangay. Yan. Kasi hiningan din ako ng certificate of residency nung ikakasal na kami. And of course, hindi lang yan. Pag ikaw ay mangungutang, di ba? Yung mga for loan purposes. Diba? Kasi kailangan ng patunayan na may hahabulin, may pupuntahan kapag hindi ka nakabayad. Ang problema, ang daming hinihingi ng loan purposes, tapos hindi na pala nakakabayad. O kaya hindi pala doon nakatira. Diba? May kapuntsaba sa barangay. Yan, maraming ganyan na mga issues, Attorney Cam. So yung mga nakaka-relate po, mag-message po kayo sa amin. Pero batiin muna natin yung mga laging nakatutok sa atin. Dito po sa may DZRH TV 4K live stream sa YouTube, si Ray Mendoza, more power po. Dos compañeras, you help so many people understand the basic law of the land. Thank you very much. Thank you so much. Magandang gabi din sa iyo. Pancho Saborda Jr., Maria Teresa Lazaro dyan sa Hong Kong. Si Toto Joel Vlog, magandang gabi. Frodo de Chihuahua and Marcelo M. Yan, magandang gabi sa iyo. At ganoon din po, magandang gabi rin po kina Eduardo Narvaez, Victorino Duran ng Las Piñas, si Rizaldi Lorenzo ng May Kawayan, Bulacan. Magandang gabi po. At ganoon din po si Jerry Sumagaysay, Nonito Lutang, ayan, and Enrique Guaves, sabi niya, hindi po ako naniniwala na reliable yung clearance kasi hindi naman po na-verify kung authentic o fake. Ganyan nangyari po sa Coast Guard. Ayan. Alam mo, may mga ganito rin na yung mga fake na mga barangay clearance, pag-usapan din natin mamaya, yung mga nag-i-issue o kaya yung mga nang pepeke na mga dokumento gaya ng barangay clearance. Magandang gabi din sa iyo, Gael Enriquez, Violeta Montecalvo Zambrano, Frue Vita, at Renato. Sabi ni Frue Vita, maligayang araw mga manggagawa, Attorney Rina and Attorney Cam, may your program be an instrument for those who cannot avail of the legal services and pieces of advice. Yes. Renato C. Naimbagarabi Ma'am Grace Recta, Jason Abolencia, at Mami Belen Rivera,
at gayon din si Odette Oxales, Romel Cayabyab, Marina Cruzado Fababaer, at si Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano, Sandy Tomal, at Ngoyong Montes. Magandang gabi. Mga taga Bulacan at Office of the Governor, Governor Daniel Fernando, magandang gabi po sa inyo dyan sa Bulacan. And of course, Bang Mar Urbano. Yan. Unang-una siyang nagpadala talaga? ng greeting sa DZRH. Kaya alerto si Gov. Ayan, magandang gabi po. Nelson Malinaw at ganun din po si Robert Lucero, nanonood po sa England. Ayan, marami tayong mga kababayan na nanonood sa ibang bansa. Ayan, magandang gabi po. Sana patuloy lang po sa pagsuporta dahil malapit na ang ating 85th anniversary. Ayan, mamaya magka-countdown ako kung ilan na lang ba ang natitirang tulog para tayo po ay magkasama-sama sa ating anniversary. Actually, yung mga taga-operation tulong natin at ating mga partners ay salat sa tulog. Ayan. Dahil sa mga activities, to help save lives. Ayan. At syempre, again, nagpapasalamat po kami kung wala po ang ating mga listeners, ang ating mga tagapakinig at tagapanood, ay talagang hindi po mananatiling namamayagpag ang DZRH. Maraming salamat po. Ano nga ba yung sa'yo, yung number 1? Paulit-ulit? Number one. Hafa Adlay, mabuhay! Mabuhay! Diyan sa Guam. Magbabalik tayo in a while. Yes, kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Nabibitin ako sa Attorney Cam. Attorney Cam na lang haba kasi. Pero ito, bago yan, mag-countdown nga muna ako, panyera. DZRH 85 Years Countdown. Uy, ilang araw na lang. 85 years na po. Celebration na po ng ating stasyon. Siyempre, 76 days na lang po, 76 na tulog na lang. Happy 85th anniversary sa DZRH, sa atin, panyeras, at sa ating mga tagapakinig. Yes, and of course, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin. Ayan. Okay, Attorney Cam. Ito, tinatalakay pa rin po natin sa tanong na pwede bang bigyan hindi bigyan ng barangay clearance kung hindi po binoto si Kap. Sinagot na po natin yan kanina. Sabi po natin ay bawal po yun. Yes, at pwede po ninyong ireklamo either sa DILG o kaya naman po ay sa Sangguniang Bayan para po masubject sa disciplinary action si Kap. Ayan, pwede niyo po siyang sampahan ng misconduct in office or abuse of authority. Ayan. Yun refusal to function. Kasi ministerial na lang sa kanya ang pag-i-issue nito. Maliban na lamang kung mayroong valid reason. Para hindi i-issue. Ayan, pero sa kadahilan ng hindi ka binoto. Hindi po. Hindi rin, by the way, hindi din po requirement na ikaw ay botante sa lugar para makahingi ka ng anumang certificate sa barangay. Yan, kasi minsan hinahanapan wala kaming pakinabang sa'yo kasi hindi ka naman botante. Bawal po yun. Hindi rin ibig sabihin na hindi kayo botante sa barangay ay hindi kayo maaari makapag-avail ng mga serbisyo ng barangay. Yes. Ayan. Ay, nako, yung mga iba dyan kasi, lalo na yung mga nade-deactivate o kaya naman po bagong lipat o kaya naman po ay hindi talaga nakakaboto, panyera, hindi talaga gustong bumoto. Ayan. It doesn't mean na dahil hindi sila botante, walang pakinabang. Aba, may pakinabang kayo. Oo. Nagbubuwis po ang mga yan, lalo na pag mga employed. Correct. Yung mga gainfully employed. Because automatic po ang deduction sa buwis. Because alam mo, ramdam na ramdam ko. Alam mo bakit? Bakit? Kasi April 15 ang deadline ng pagbabayad ng buwis. Diba? At kahit ikaw ay hindi ka nagdi-declare, for example, nagpa-file ang ITR mo, kapag ka bumili ka ng mga produkto, may buwis yan. Diba? At kasama kinukuha ang pondo ng barangay. Kasi yung IRA, Internal Revenue Allotment. So, bahagi doon yung mga ibinabayad nating
puwis. Ayan. Sa mga nagtatanong naman po, no, dun sa bayad ng pag kumukuha ng business permit, ayan, meron po talaga nakapangyarihan po ang barangay din po na kumuha, no, nung fee. Mongolekta ng fee sa mga businesses dyan po sa barangay. Yes. Ayan. Ay, batiin nga natin yan. Yung kaibigan nating nakadungaw ngayon. Hello, magandang gabi. Meron pong question dito. Sino daw ang pumipirma? Si Kapo ang pumipirma doon sa certification. Yes. Kasi ang nag-i-issue lang po niya na yung secretary, siya yung nagtatype. Yan. Tapos, yung pong fee, dapat po ito ay may kaakibat na resibo, official receipt, no? Hindi po yung peking resibuhan na pinaprintahan lang sa kanto. In fact, yung iba po, no, na nag-i-issue ng barangay clearance, meron po silang seal. Yes. Meron talaga dapat. Seal, para maging official, no? Kasi madaling mag-print na ngayon ng mga ganyang dokumento. Ang daling mag-layout, ang daling makopya, lalo sa galing ng mga millennials at mga Gen Z ngayon. Ayan, no, napakadali lang pong gayahin. Pero wag po kayong yung mag-i-issue o gagawa ng mga peking barangay clearance. Ganun din po yung lalong-lalo na yung pag-forge ng signature ni barangay captain. Ayan. Okay. Ayan, may question dito. Ayan, paano po attorney, kung halimbawa meron pong ibinigay na parang sabpina sa barangay pero hindi po tinanggap ng asawa ko at itinapon lang po. Ano po ang maaaring kaso sa kanya? Yung mga may karapatan po, no, ang barangay na magpatawag, no, for example, no, ikaw ay inihablan ng yung kapitbahay, no, nagkaroon kayo ng altercation. Ngayon pag may patawag sa barangay, so binibigyan ka ng sabpina o kaya summons. Ayan, no, na ikaw ay pumunta doon. Kapag halimbawa po hindi mo siya pinansin o kaya tinapon, nilukot, yung pinulit. Ayan. Maaari kang makasuhan simple disobedience. Ayan. Although ganito po yung kung ini-expect niyo po na mapaparusahan like kulong, no, like kagaya ng contempt, wala pong, although supposedly inherent kasi ang power of contempt, no, kagaya ng mga ginagawa ng mga pagpapatawag sa korte, pag dinedma mo pwede kang ma-cite for contempt, o kaya naman sa Congress, sa Senate, no, yung mga investigasyon nila, kaya meron tayong mga nakukulong ng mga witnesses. But sa barangay po kasi walang specific na penalty na isasaad or nakasaad sa local government code. Kaya wala ring epekto yung kung halimbawa isa-cite ng in contempt. Yes. Although tama po, binanggit ni Attorney Camano na yes, maari kang makasuhan. Kaya lang kasi wala pa akong nakita na gano'n. The most na paaring i-issue is a certificate to file action kasi hindi ka nagpa-participate. So sure na makakarating sa korte ang kaso mo dahil tinedma mo ang barangay. Kaya mas maganda po, no, na kung halimbawang meron pong alitan sa kapitbahay, magkaayos po kayo sa barangay. Ayan. Kasi kung hindi po kayo magkaayos at humingi po ng certificate to file action at ito ministerial na lang to sa mga kapag kasi umabot ng tatlong patawag hindi pumunta. Ayan, mag-issue sila ng ganun, baka po makasuhan ka. Ayan, mas mahirapan. Kaya mas maganda kung ang yung kapitbahay ay meron kayong harmonious relationship. Yes. Attorney, si Alexis Tiger, paano po ang gagawin? Kasi napag-alaman ko na may fraud na nangyari sa pagpapatitulo. Napalitan ang benepisyaryo dahil sa falsification of document at napag-alaman ko lamang nang magreklamo ako sa barangay kung saan ay itinanong ko ang hawak kong dokumento regarding sa Memorandum of Agreement ng barangay at benepisyaryo. Pinatunayan ito ng mga dating official kasi almost 16 years na ang nakakaraan. Ano pong ibig sabihin? Although hindi masyadong klaro yung kanyang question, pero ang I understand kasi kapag ka nag-a-apply ka ng patent o nag-a-apply ka ng title ng property, kailangan mo ng certification sa barangay. Isi-certify na ikaw nga kasi 'di ba, we have to establish the open, continuous, exclusive, adverse and notorious possession of the property. Ngayon under doon sa confirmation of an imperfect title, 20 years. Now, kailangan mo ng certification from the barangay. Kung merong in-issue ang barangay na mali-mali, ibig sabihin para may makapag-apply ng titulo ng iba. Ang sinasabi po, within 1 year dapat ay maisampa mo ang reklamo or
kung halimbawa po, ang sinasabi po sa ibang mga kaso, bagaman at merong ganitong sinasabi doon sa doon sa pagpaparehistro, kung halimbawa nag-employ ng fraud, no? Walang epekto ito at hindi nito naapektuhan yung prescription because, no? Kasi meron niyang in-employ na fraud. So what can you do? Pwede po kayo mag-request ng investigation para po ito ay ma-revert, no? Yung property sa bahagi ng property ng gobyerno. Pwede din po kayong sumulat sa office, sa DNR at saka sa i-copy furnish na din po ninyo ang Office of the Solicitor General because ang nag-handle po ng ganito, mga reversion proceedings, si Solgen. Ayan. Ayan. Thank you, Panyera. Sabi dito, mga panyera ng bayan, dos kumpanyeras, tanong lang po, kung halimbawa po nagkaroon po kami ng sagutan sa isang sa barangay, tapos pinablatter po ako, makaka-apekto po ba ito kung kukuha po ako ng NBI clearance? Okay. Yung mga ganito pong sitwasyon, halimbawa aksidente or may mga insidente pala for the right term, no? Insidente na sagutan kayo, tas pinablatter ka sa pulis, hindi pa po ito kaso, no? Dahil ikaw lang po ay hindi makakuha ng NBI clearance kung halimbawa meron pong pending na kaso na nakasampa sa korte o kaya po meron pong warrant of arrest. Yung sa blatter, hindi pa po ito formal na complaint na inihahain sa'yo. O kung lalabas man na may NBI clearance, naka-indicate doon na meron kang pending na kaso. At mapapadelete mo lang yun kapag natapos ang kaso at ikaw ay na-acquit o kaya na-dismiss ang kaso with finality. Okay? With prejudice, yung tawag. Na-dismiss ang kaso with prejudice. Merong mga questions pa dito, pero Attorney Cam, merong questions saan daw magsasagot ng Malakash? Ayo nga pala, no, para sa ating Malakash, no, sa katanungan na anong clearance ang kailangan bago makapagtayo ng negosyo sa barangay, pumunta lamang po kayo sa DZRH Dos Compañeras Facebook page at doon po kayo mag-message. I-click niyo po yung message. Mag-PM lang po kayo, tas mamaya mamimili po kami. Your answer, tsaka your GCash number and place where you are from. Ayan. At mamaya po, mamimili po kami ng isang winner na makakatanggap po ng 500 pesos. Again, in celebration pa rin po sa ating 85th year anniversary. 85th anniversary. Renz Revilla, gayon din kay Homer Tamayo, Josephine Garimbao dyan sa Michigan, Rain Revilla, Hilaria Pagunuran, and Renz Revilla. At Rain, pareho sila, Renz and Rain pala. Magandang gabi po sa inyo. At syempre, si Raul Destacamento and Alexis Tiker, magandang gabi sa iyo. Yan. Moonbeats, Marilu Di Guzman. Si Hafa Aday, sabi niya. Hafa Aday pala yung basa doon. Sorry pa, Kala ko Hafa Aday. That's how you pronounce it pala. Okay. Hafa Aday means hello. Okay. Chia Laron and Michael Bay, magandang gabi sa iyo. Ganon din po, magandang gabi rin po kay Robert Lucero and Victorina Duran. Sabi niya, kumuha po ako ng barangay certificate sa probinsya namin sa Sorsogon dahil po kailangan ko mag-loan ng calamity noon. I declare ang Bicol na, nung nag-declare po ang Bicol ng state of calamity, isa po sa requirement ng barangay certificate, hindi po ako binigyan dahil hindi na raw ako botante doon. At wala na raw ako record sa database nila. Ito yung sinasabi ni Panyera kanina na kapag hindi ka botante, hindi ka bibigyan, which is wrong. Which is wrong. Basta hindi ka lang mabibigyan pag hindi ka talaga residente doon. Correct. Oo. But of course, kailangan mo din namang, halimbawa, matagal-tagal ka nang wala, hindi kailangan mo rin patunayan na for a while na nandoon ka talaga. Diba, Attorney Cam? Kasi requirement that you have been a resident for at least 6 months for you to be entitled, no? Na makakuha ng resident certificate. Kasi iba kung halimbawa, wala naman sila doon, tapos nag-declare ng self-calamity. For the purpose lang of makakuha ng loan, sasabihin, taga doon sila, ayun, baka hindi ka talaga ma-issue. Ito ang question, Attorney Cam, kasi may pananagutan po ba ang barangay kung may ni-report at nanghingi ng tulong kasi binubugbog ng asawa pero pinauwi at bawal daw kasi sila makialam sa usapin ng mag-asawa. Tapos may nangyaring hindi maganda at nahantong sa kamatayan. Mabigat, no? By the way, going back to RA 9262, Anti-Violence Against Women and Children, responsibilidad po or obligasyon po ng barangay, no? Na mag-issue ng barangay protection order within 24 hours from the time of request or
time of application. At pananagutan din po nila na rumisponde, pumunta sa barangay at mamagitan at i-ensure or maprotektahan yung kailangan ng tulong. In fact, no, kung kailangan pong umalis, ma-facilitate po ang pag-alis. Kung kailangan pong may kunin na gamit, ma-facilitate po ang pagkuha ng gamit. Kung gumagawa po ng gulo dahil po syempre commit in the act of committing a crime o kaya has just committed a crime and meron pong meron pong personal knowledge or is about to commit a crime, pwede po nag-a-apply po yung warrantless arrest dito. So pwede pong manghuli ang taga-barangay doon sa aktual o kaya ay katatapos lang o kaya naman ay magkukumit pa lang ng krimen. Sa kasi kung babarilin na, hindi pa pwedeng, sige barilin mo muna saka kita huhulihin kasi yun lang na-commit ang crime. Kung gagawa, may halimbawa, kasama po sa function ng barangay, no? Kung may mga armas or whatever, no, na maaring ma-consummate yung krimen dahil yung violence, no, ang iniiwasan, pwede po nilang i-confiscate ito. Ayan. So kung hindi po re-responde ang barangay o pipilitin na pauwiin yung biktima dito, maari po silang makasuhan administratively and in some cases even criminally. May pananagutan po in fact sabi po doon sa ating batas yung hanggang 10,000 pesos na fine at pwede ding makasuhan ng criminal, civil, and administrative. Saan ka naman nakakita na yung barangay ng sumpak, no? Tapos nagsisigawan na yung mga tao, teka, hintayin ko muna kung sinong titirahin niya. At saka yung sumpak alone is Yes. already a crime, no? Possession of a sumpak, because I would assume a sumpak is not a licensed firearm. Diba? Yes. Yan. Sabi rito ni Peterin Sanchez, magandang gabi daw po, nanonood sa May Jeddah KSA, stay safe all. At si Enrique Guaves, may comment siya, sabi niya, ilang companies o institusyon po kaya ang nagve-verify ng barangay clearance? Parang halos wala naman, tinitingnan lang yan usually, tapos sasabihin, mukhang okay naman. Oo nga, sa bagay, no? May mga iba naman kasi na hindi chine-check, pero may iba, pag chinek po nila at nakita nila na peke ang barangay clearance sa sinabmit, grounds po ito para hindi nila tanggapin ng isang aplikante na nag-apply sa kanila dahil ang pagsinungaling hindi kagandahan, isang pagpapakita na hindi magandang attitude ng isang employee. Ayan. Okay, may question dito na pwede nating sagutin sa ating pagbabalik dahil yung question ni Carla, gusto ko po sanang malaman kung ang barangay po ay may kapangyarihang ipahinto ang construction na walang permit. Ayan na. Sa pagbabalik po ng Dos Compañeras, mag-a-announce po tayo ng winner kung sino po ang panalo sa ating Malacash promo. Ang tanong po, anong clearance ang kailangan bago makapagtayo ng negosyo sa barangay? Puntahan lamang po ang DZRH Dos Compañeras Facebook page. Mag-PM po kayo at mamaya pipili kami isang winner po na mananalo ng 500 pesos. Again, no, your answer, your name, your GCash number, and syempre kung nasa ang lugar kayo. Kasama pa rin po ang mga banyaran ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang mga banyaran ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Nabibitin ako sa Attorney Cam lang. Gusto kong sundan. Okay na yung Attorney Cam. Para hindi mahirapan sa pag-type yung ating mga Magandang gabi muna, Attorney Cam, Yes. sa mga taga Palawan. Puerto Princesa City, Palawan, magandang gabi po sa inyo. Sir Boboy Puertos, magandang gabi din sa iyo. Miss Adi Socrates, si Eva, Kalili, magandang gabi sa iyo. At maraming salamat po sa panonood. Nagpapa-attendance daw. Ganyan din si Josefina Pajardo. Tita Ami Miraflor Garcia, nung wala ka, binisita ako nito, Attorney Cam. Wow. Si Hil Ocampo, at saka mamimit mo yan kapag ka nag-aliwan tayo. Yeah. Princess Roselis and Rodney UC, Chan Sab, Potrero, Malabon. Magandang gabi. And of course, sabi ni Kenneth, nakalimutan mo akong batiin. Magandang gabi sa iyo, Kenneth Arevalo, Danilo Yap, at Tita Mimi Arilio, Renz Revilla, magandang gabi. Before we pause for commercial, Attorney Cam, by the way, saglit lang, imamarites ko lang sa iyo. Sige, gusto ko yung marites na yan. Alam mo ba kung bakit marami ang kumakandidato sa barangay? Bakit? Kasi, no, mas matindi pa sa minimum wage ang sweldo ni Kap. Yan. Base po doon sa isang aking napulot, no, nagre-range siya, Attorney Cam, ang sweldo, ranging from
21 hanggang 33,000, almost 38,000 pesos. No? Depende pa yan. Depende sa kung nasa ang lugar. Tsaka kung ilan yung nasasakupan. Yes. Pero, kada meeting, session, meron silang mga natatanggap. Plus, of course, the privileges scholarship ng mga anak. No? At saka syempre, yung mga konsehal din. At ibang usapin yung lagay. Mga konsehal, isang beses lang sila duty sa isang linggo Now, Attorney Cam, sagutin mo na. Kala ko tatakbo ka na ba, Attorney Cam? Mabagal akong tumakbo. Ikaw, baka pwede ka pa. Diyan sa Bacoor, Cavite. Si Carla, gusto sana niyang malaman kung ang barangay po ay may kapangyarihan na ipahinto ang construction ng walang permit. Okay. Unang-una po, kung ito po ay nag-violate doon sa batas on easement. Kasi, di ba, meron tayong ilang metrong easement from the shore, for example, o kaya from the kalye. Kapag ka nag-violate po ito, ang OBO, Office of the Building Official, ay ini-empower niya, si barangay na mag-ipastop ang construction, lalo na kung walang permit. Kaya, importante po yung permit ninyo. In fact, Attorney Cam, kahit pa magpapa-concrete, magpapabakod ka lang, importante na meron kang permit. And, Attorney Cam, yung halimbawa ay ginibayan, merong kaso kasi giniba niya yung daanan, dinadaanan ng publiko, giniba ni Kap. Ibinalik pa ni Kap yung mga tinanggal, ibinalik sa may-ari. Actually, sa Office of the Building Official, nagkaso siya at pinababayaran niya ng malaki yung nagastos niya. Sabi ng Korte Suprema, kasi, unang-una wala kang permit. Pangalawa, in good faith si Kap. Bakit? The fact na isinauli pa niya yung mga materyales sa tinanggal doon. At saka pangatlo, may karapatan si Kap at ang mga taga-barangay ni-abate ang nuisance. Yan. Kaya nagmamatter po yung mga ganon, yung mga permits ay mahalaga po. Yan. May question dito, kailangan pa po ba ng business ng barangay clearance para sa renewal po ng business? Of course, yes, ang sagot po dyan, in fact, dun po sa guidelines na nilabas po ng DILG regarding sa issuance ng barangay clearance, required po na kapag magre-renew kayo, kailangan pa rin po ng barangay clearance. Ayan. Thank you very much. May question dito, Attorney Cam. Allowed po ba mag-abogado ang isang councilor? Sagutin mo. Counselor? Counselor. Allowed ba? You mean, ano ba yung question mo? Allowed ba mag-practice ng profession? Yes, pagka-counselor. Ang may prohibition po yung mga nasa executives, yung mga executives, ang tawag doon, si mayor, bawal yan. Si governor, bawal din yan. Si presidente, bawal din yan. Bawal sila mag-practice ng profession. Pero itong mga councilor, like municipal or city councilors, they are allowed. Like for example, si councilor ay abogado o kaya ay doktor, Basta po hindi in conflict at hindi mo makakalaban yung gobyerno o anumang opisyal ng gobyerno sa kasong ha-handle mo, ay pwede ka pong mag-practice ng iyong profesyon. Sa kondisyon, kapag may session din, ay dapat present ka. Pag may mga affairs, ang syudad or munisipyo, dapat nandoon ka din. Wala namang masama kasi meron nga tayong mga kakilala na parang nasa liga ng profesyon pero tumatakbong mga ganyan, konsehal. Pinapahintulutan po yan sa, if I'm not mistaken, Section 90 of the, kasi inaral ko siya dahil alam mo na. Nakatumakbo ka pa niya, mauna ka pa. If I'm not mistaken, Section 90 of the local government code. Tapos kung ang question din naman kung halimbawa allowed ba na mag-aral ng abugas siya, walang problema. Mas maganda. Kasi alam mo, Attorney Cam, napakaraming kumakandidato, walang kaalam-alam, nasa pwesto, wala pa rin alam, magbabasa-basa kunyari, pero kahit mga proper terminology sa proseso na hindi mabigkas ng tama, tabi-tabi po sa mga matatamaan ay bukol. Magandang gabi po kay sino to? Si Michael Bay ba ito? Ayan. At saka yung mga, silipin ko lang makikimarites lang ako
baka magkuliti Oo ka. nga, DZRH TV live stream. At saka sa DZRH News Television, yung mga nanonood sa atin dyan, magandang gabi po. Edgardo de la Cruz, more powers. Yan. Attorney, paano po? Inalis kami na 4-piece. Pinalit po kamag-anak ni Kapitan. Oh, 4-piece. Meron po mga pagkakataon kasi na nagtatanggal ka talaga ang DSWD, di ba? Kasi kapag ka ikaw ay graduate na doon, kasi hanggang maximum yata of 7 years lang ang 4-piece. At saka hindi lang yun, Panyera. Yung iba dyan, napakagagaling. Alam mo kung bakit? Kapag silip daw yung taga DSWD, ay napakadaming, kunyari may pinagkakaabalahan, merong ganitong malit na negosyo. Yung pala, hindi naman lahat, no? Yung iba ay ginagamit lamang sa panunugal. Yes, o kaya kasama yan sa mga violations. Kapag ka isinangla mo yung ATM mo, yon. Kasama na din yun kapag ka ikaw ay sumasahod na ng lagpas 12,000 kada buwan. Kasi sabi nila, nasa poverty something ka kapag ka pobre ka kapag ka 12,000 lang ang sweldo mo pababa. Ayan. Lumagpas na doon, non-poor ka na. No, kaya lang maaabot ng 12,000. Kulang pa yan, ha. Pero ito na, makakatulong man ito sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon dahil mamimigay tayo. Ano ba naman yung mamigay ka ng 500 pesos para sa ating DZRH Malakas online promo. Kaya sa katanungan na, ito go! Anong clearance ang kailangan bago makapagtayo ng negosyo sa barangay? Napakadali lang. Hindi barangay clearance yan. Kaya naman congratulations. Ang winner na napili po natin na magkakamit ng 500 pesos ay walang iba kundi si Homer Tamayo na taga Dagupan City. Ay, bakit? Pwede yan. Pwede din yung clap. Ayan. Congratulations sa'yo. Congratulations. Yay! 500 pesos. Isa na lang namin sa'yo sa Saturday ang iyong papremyo. Basta this weekend. Yes. Maraming salamat. Meron ka pa ba pahabol, Panyera? Sa lahat ng manonood, nakinig, good morning, good afternoon, good evening, and good night. Ayan. Nakasama po ninyo ang mga Panyera ng Bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras. Lunas. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Isang oras na discussion tungkol sa ating kalusugan. Samahan niyo po kami dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Makakasama po Eleni Bensal, and this evening, Holiday Wednesday, sasamahan rin po tayo ng ating mga partner mula sa Yamato Enterprises. I-welcome po natin ang ating pinagkakatiwalaang pediatrician at dermatologist. Walang iba kung hindi si Dr. Eliza Tulayba. Good evening, Doc. Kumusta po? Good evening, Ma'am Eli. Good evening din kay Ma'am Lorene at sa lahat ng nakikinig at nanonood ngayon sa atin. Holiday, Labor Day. So, saludo po kami sa mga lahat po ng nagtatrabaho para maitaguyod ang pamilyang Pilipino. Yes, talaga naman kahit holiday, tuloy-tuloy ang ating programa, 'di ba, sa paghahatid ng makabagong impormasyon at syempre paalala para nga po sa ating kalusugan para mapanatiling malakas at maganda ang ating pangangatawan. Para nga rin po sa ating makabuluhang discussion, sasamahan nga rin po tayo ng ating Sales and Media Executive ng Yamato Enterprises. Walang iba kung hindi si Miss Lorene Lomadilla. Good evening, Miss Lorene. Kumusta po? Good evening, Miss Eli. Good evening, Dr. Eloisa. At isang mainit na pagbati sa mga nanunood at nakikinig sa atin ngayong gabi po. Sa mga naiinitan ngayong gabing ito at sa mga nagdaang araw at sa mga susunod pa, pag-uusapan po natin iwas sakit ngayong tag-init. At sabi nga po natin, ang programang ito ay hatid po sa atin ng Yamato Enterprises. Specifically, ang Provimine Spirulina. Pero hindi lamang po yan ang kanilang produkto. Meron pa po at ibibigay po sa atin ni Miss Lorene. Yes po, ang produkto po ng Yamato Enterprises ay Provimine Spirulina Vegetablet. Yan po yung i-discuss natin ngayong gabi. At ang iba pa po namin produkto ay Squalene S and The Brain.
Ano nga po ba yung health benefits ng pag-take ng Provimin Spirulina? Para kanino at saan mabibili? Yan po ang ating aalamin maya-maya. Meanwhile, para nga po sa may mga katanungan at interesado rin po mag-avail ng kanilang produkto ng Yamato Enterprises, ang ating hotline number and Facebook page, Miss Lorraine? Yes po, ang ating hotline number ay 0920-533-7777. I-follow and like nyo po ang aming Facebook page, Provimin Spirulina YTNI. Alright. Ang init. Yan yung madalas nating complain nitong mga nagdaang araw, 'di ba? At sabi pa nga rin po ng Pag-asa, mas mararamdaman natin ang init ng panahon ngayon pong buwan ng Mayo. Pag ganitong mainit, masarap talagang magtampisaw sa beach, sa swimming pool, 'di ba? Para maibsan ang init na ating nararamdaman. Masarap din uminom ng mga halo-halo, mais con hielo, soft drinks, malamig na tubig, juices, 'di ba? Kaya nga po ngayong gabing ito pag-uusapan natin ano-ano nga po ba yung pamamaraan para makaiwas tayo sa sakit na hatid po sa atin ng init ng panahon. Pero bago yan, paano niyo po ba iniibsan yung init na nararamdaman, Miss Lorraine and Doc Eloisa? Okay, so unang-una, syempre mainit. Saka parang everyday nakikita ko may updates sa Facebook o whatever na may up to 51, 54, my God. So nakikita natin na climate change na talaga. Correct. No? Sa mga schools, and alam ko mga schools nagdi-declare sila ng holiday. Dahil nga hindi or suspension. Suspension pala. Hindi na kasi kaya ng mga bata, at syempre i-weigh mo din yung consequences ng sobrang init sa health ng mga bata, no? Sobrang init, kaya po siguro ang mapapayo natin, no, unang-una, hydration. Yes. Tubig, laging tubig, no? Syempre natitempt tayo, tama ka, to eat yung mga syempre soda, juices, lagyan ng maraming yelo. Pero syempre number one pa rin, of course, yung ating tubig. Yun ang atin. Siguro pwede naman maibsan pagkailangan, of course, yung mga ating mga malamig na pagkain, malamig na drinks, nakakatulong ngayon yan. Kaya nga sinasabi, mga kumikitang kabuhayan. Lahat na malamig. Correct, lahat ng malamig, no? So, siguro ang mapapayo natin, yun nga, water, hydration, tapos po yung sa pananamit natin, no? Dahil mainit, iwasan na po natin. Actually, minsan eyesore pag may sobrang nakaitim lahat, tas ang init. Gusto talaga natin medyo light-colored na damit. Tapos po, yung quality nung cloth, syempre mas gusto natin yung nag-absorb ng pawis. Light colored kasi simply because hindi niya ina-absorb yung heat, so nire-repel niya. Kapag mga dark colored, no, bukod sa yun nga, ina-absorb niya yung heat, mainit sa katawan. Yun nga, parang pag nakakita ka ng someone na naka-dark color tapos tight fitting, no? Parang talaga hello, parang gano'n. No? Ikaw na yung naiinitan para sa kanya. Correct! Totoo. Totoo yan. So, light color, tapos cotton, tapos yung mga flowy dresses. Siguro din maganda yung wag ng masyadong mga tight fitting, no? Siguro talaga ngayon, choose our, yung get up natin, yung mga OOTD natin. Tapos, kung talagang hindi maiwasan na lumabas, sinasabi kasi natin kung wala namang importanteng kailangang lumabas, wag na masyadong lumabas, no? Stay at home, sa bahay naman, of course, yun nga, naku, ang tataas daw ng mga electric bills. At mainit din yung buga ng ventilador. Oo. Correct. So, yung iba nga talagang nag-aircon, sabi nila mas mahal daw ma-ospital kaysa magbayad ng ng bills.